Topic po natin, pagkain ng sardinas. I'm sure kumakain kayo ng delatang sardinas o canned tuna, canned sardines o minsan fresh yung isda. Pero pag-usapan natin itong mga delata, may benefits ba o hindi, 'di ba? Ano ang benepisyo? Ano ang possible side effects? Kasi alam natin, pag sinabi mong delata, 'di ba? Parang hindi healthy delata 'di ba? Processed food Pero tingnan natin, marami na pong expert na nag-research tungkol sa canned sardines. Ano ang pro, ano ang con. Siyempre, ang dilatang sardinas, mas affordable, very convenient, napakadali. Lalo na kung nasa malayong lugar ka, may calamity, maganda yan. Ang recommended na pagkain ng isda ay around 3 times a week up to 4 times a week. Siguro mga 3 times to 4 times a week. Tapos, bawat kain, mga 4 ounces. Yan ang recommended Kasi pag sobra dami, sabi nila, baka tumaas yung mercury content So, may mga isda kasi na malalaking isda na maraming mercury. Kaya medyo binabawasan yung pagkain ng isda. Pero 3 to 4 times in a week, itong mga maliliit na isda tulad ng sardinas, pwede. Bago natin pag-usapan ang pros and cons na pagkain ng canned sardines, dito muna tayo sa pro. Ang canned sardine, around let's say 75 grams. Okay? May isang lata na 75 grams, 160 calories na siya. Medyo marami. Wala siyang carbohydrate, wala siyang sugar, pero mataas ang protina niya. High protein. 18 grams ang protein ng canned sardines. May cholesterol siya konti, 106 milligrams. Pwede na. Ang sodium, medyo mataas-taas, 230 milligrams. Depende sa delata. Merong mataas sa sodium, merong hindi mataas sa sodium. At ang maganda sa canned sardines, syempre sardinas, isda, may omega-3 fatty acids. 380 na DHA and 355 na EPA na omega-3. At mayaman siya sa vitamin B12, vitamin D, dog, calcium, okay? Calcium niya, maraming calcium at maraming iron. Ang calcium at iron content ng delatang sardinas is 20% of your calcium needs and 10% of your iron needs. Nakukuha yan sa mga buto-buto. Diba yung mga sardinas may kasamang buto? Kainin nyo yung buto, total malambot na yon. Yun ang added benefit na may calcium, may iron sa buto. Mas nakakain mo nga pag nasa dilata na siya. So, ano muna benepisyo ng sardinas? Kasama ang canned sardines. 4 na malaking benepisyo. Number 1, maganda sa puso. Okay? Maganda sa puso, may omega-3 fatty acids, di ba? May protina. Bakit? Pag maraming omega-3 fats, blood pressure medyo hindi naman bababa pero hindi nakakasama sa blood pressure. Maganda sa cholesterol ang omega-3. Sa mga may kabog-kabog ang dibdib, may tulong din ng omega-3 fatty acids, nagiging mas regular yung tibok. Less heart attack, less stroke actually. So maganda to mga parang fish oil to, mga fish oil supplement to di ba? So healthy tong isda. So good for the heart ang isda. Number 2, out of 4 benefit, pwedeng makaiwas sa diabetes. Okay? Siyempre, diabetes, matatamis, mga kakanin, di ba? Mga sweet foods. Ito, isda lang to May pag-aaral, pag mahilig kumain sa isda, kasama ang canned sardines, less ang blood sugar, mas tumataas ang good cholesterol, HDL, yung triglyceride bumababa, pati yung blood pressure medyo bumababa din konti sa isda kasi hindi siya baboy, hindi naman siya taba na pang-cholesterol Number 3, benefit ng canned sardines para sa buto. Tulad na sinabi ko sa'yo, di ba? Marami siyang calcium, marami siyang vitamin D, di ba? Dahil meron nga mga tiny bones, maliliit na buto-buto yung sardinas, pwede nyo kainin. So, mas hindi mapa-fracture. Bihira lang yung pagkain na may calcium tsaka vitamin D, di ba? Gatas, meron din. Itlog, vitamin D, meron din konti. Pero itong sardinas, napakaganda. Number 4,
sardinas. Pwede rin to sa tuna. Actually, sardines and tuna, medyo pareho yung benefits. Good for the brain. Good for the brain ang omega-3 fatty acids kasi pampaluwag nga ng ugat, di ba? Maganda sa puso, maganda sa utak. Better ang pag-iisip, better ang pag-aaral, better attention span. Pwede sa bata, pwede sa matanda, pwede sa senior, walang problema. Pero kung gusto nyong fresh na isda, di mas maganda pa. Kung fresh ang isda nyo, fresh sardine, yung mamahaling salmon, o kahit bangus lang, okay naman. Pag fresh yung isda, mas maganda pa. Diba? Pero yung sardines kasi maganda na rin, kahit delata siya. So, nasa sa inyo, pwede na rin siya. Tignan naman natin ngayon yung mga possible binabantayan or possible side effect na pagkain ng delatang sardinas. Number 1 is, check ko notes ko eh. Number 1 is sodium content, yung alat. Minsan kasi, syempre, gawa-gawa ng maraming klaseng delatang sardinas, di man lang magbabanggit ng brand. Piliin nyo, basahin nyo yung nutritional label. Tingnan nyo ang sodium content, yung asin na nilagay. Normally, dapat merong iba, mga low salt eh. Kasi kung iba, siguro pampalasa, dadamihan yung alat. Alam ko, may nabibili ako, maalat na maalat. Kung masyado mataas yung sodium content niya, hindi ganun kaganda. Diba? Sobrang alat, baka ma-high blood, baka magmanas ka, diba? So, yung sodium content nga, on the average, 230 milligrams eh. Ang pwede naman in a day, abot ka naman ng 2,000 milligrams. Pwede. Kaya lang, mas maalat pa rin ang noodles, di ba? Instant noodles, mas maalat. Kaya tingnan nyo na yung sodium content ng delatang sardinas nyo medyo mababa. Okay? Number 2, babantayan din yung mercury content. Tulad na sinabi ko nga, ang isda, 3 to 4 times in a week, okay. Pag sardinas, medyo maliliit na isda naman yan. So, pwede kumain na mas marami. Pagdating sa tuna, ang tuna kasi malaking isda eh. So, ang tuna, hindi pwede mas madalas. Kung magti 3 times a week kayo o 4 times a week ng isda, siguro tuna o canned tuna, 1 beses, 2 beses, pwede na. Yung sardinas, pwedeng mas madalas. Kasi canned tuna, dahil malaking isda, possible na mas maraming mercury content. Okay? So, ganun talaga ang pagkain eh. So, hindi porke healthy ang isda, pwede na totally all you can eat. 3 to 4 times in a week, maganda po yan. Number 3, babantayan natin sa isda. So, yan, mercury content, yung salt, babantayan. Third, yung oil. Di ba nilalagyan ng mantika? Marami kasing may sardines o may tuna packed in olive oil, may packed in corn oil, may packed in brine, tubig lang. So, depende yan. Pag nakalagay sa ibang oil, syempre, pag maraming oil, maraming mantika, mas malasa pero mataas ang calories. Maabot ng 160 o 200. Pwede naman yun kung nagpapataba ka, pwede yung oil. Pero dumadami ang fat sa oil although mas malasa. So, pwede mo piliin yung packed in olive oil na sardines. Actually, bottled sardines, pwede rin pala. Kalimutan ko. Bottled sardines, healthy rin. Meron packed in olive oil, kaya lang mas mahal. Pero mas healthy ang olive oil, mas mahal lang. Meron din namang mga delatang sardinas o delatang fish na packed in brine lang. Brine is parang tubig lang at asin. So, mas healthy yon, di ba? Hindi mantika, kaya lang matabang yung lasa. So, nasa sa inyo. Maraming klaseng canned sardines, merong mamahalin na magagandang cut ng isda, hindi durug-durug, di ba? Merong mamahalin, may mga high-end, nakita ko, 150 pesos, 200 pesos. Merong mumurahin, 20 pesos lang. So, depende sa quality, di ba? Kung medyo mumurahin, durug-durug yung isda. Kung mas mahal, siguro mas maganda. So, pili na lang kayo. So, check nyo. Sodium content, yung oil, yung calories, yung mercury. So, wag na masyadong marami. Yun lang po. Pero otherwise, di ba?
Kung basically, kung kakain kayo, maganda itong canned sardines. Pwede na yan. Pili nila kayo mas maganda. Marami kasing advantage pag ginawang lata na unang-una, pwede tumagal ng ilang taon. Diba? Siyempre, isda, kailangan naka-refrigerator. Mamaya, double dead pa yung isda. Diba? Minsan yung isda natin, binibenta, double dead na, o hindi maganda yung mata, diba? Tapos, pwede pa mabulok yung isda natin, diba? Although, kung sigurado ka sa source, okay din. At least, pag delata, even many years, pwede mo kainin, di ba? Depende sa expiration date. At number 2, malasa ang gawa nito. Very tasty, mabilis iluto, mabilis i-prepare. And so pili na lang kayo ng magandang klase na okay sa inyo, na affordable sa presyo nyo, na makakain nyo. Okay? Pero kung gusto nyo fresh na isda, gusto nyo salmon, mga lapu-lapu, pwede yon, healthy yon, di ba? Fresh. Kaya lang, minsan libo ang halaga. Di ba? Gusto mo hipon, pwede rin naman hipon. Libo din yung halaga minsan, pag marami kakainin. Itong sardinas, pili na lang kayo. Tapos sabi pa ni Doc Lisa, yung sardines may luto na haluan mo ng gulay. Lagyan mo ng sardines with repolyo, marami. Maraming repolyo o minsan may pechay, magiging mas healthy pa. Okay? So, wag natin mamalitin ng sardinas, wag naman araw-arawin, pero pwede yan. Mga 3 times in a week, 3 to 4 times in a week, para makatulong, makatipid tayo, at basically, healthy pa rin. Salamat po.